Dito ay mapapakinggan natin ang kanyang pagmamakaawa na kung pwede ay huwag siyang ikulong. Ito po ay ikukulong diyan na kasama si VP Sara Duterte, mga kaibigan, sapagkat yan po mga kaibigan, pakinggan po natin. At dito sa bandang gitna ay halos nagmamakaawa siya na huwag siyang ikulong. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, ikinulong na ho itong kasabwat ni VP Sara Duterte sa pagkuha ng milyones na pera ng taong bayan. Nagmamakaawa ho na huwag ikulong, subalit hindi po nagpatinag ang Kongreso. Kahit makiusap siya at nagmamakaawa na kung pwede ay huwag ho siyang ikulong. Hindi ho pumayag ang mga kinaukulan. Tinuluyang ikulong ho, mga mahal kong taga-subaybay. Ito po ay abogada nakasabwat ni VP Sara Duterte dito sa napakalaking pera ng taong bayan na hindi ho maipaliwanag kung saan dinala, kung saan ginastos ni VP Sara Duterte. Datapwat itong kinulong ho na ito ay kasabwat ho ni VP Sara Duterte. Bukod pa yung ikukulong diyan ho sa Bikutan Prison. Mga kaibigan, sa puntong ito ay hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Ay nagbitaw ng kanyang pangako nung kasagsagan ng mamumugot ito ng ulo ng kasalukuyang presidente. Itong si Sara Duterte, na sasamahan niya diyan sa loob ng kulungan itong kanyang mga tauhan na kasabwat. Ay so makatuwid, ay maliwanag ko doon mga kaibigan, nasasama sa kulungan, pareha silang ikukulong at ang kanyang mga tauhan. But anyway, ay ito muna ang ating bigyan po natin ng highlight. Ang pagmamakaawa, nagsinungaling, tapos nung ikukulong na ho, ay nagmamakaawa, ayaw magpakulong. Pakinggan po natin, unawain. At ibabahagi ko po sa inyo ang ilang maaksyon at pagsisinungaling at pagmamakaawa nitong kasabwat na tauhan, isang abogada. Ito po yung kasabwat. Malaki ang papel sa pagkuha din ng pera ng taong bayan na inutos kung ano ang dapat gawin na pagsisinungaling ni VP Sara Duterte. Ito po, nako. Shout out po sa lahat. Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. Yan po mga kaibigan, pakinggan po natin. At dito sa bandang gitna ay halos nagmamakaawa siya na huwag siyang ikulong, mga kaibigan. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing Your none, the Honor. motion is carried. Na-contempt po siya
at nag-move po para ikulong at dito ho ay mapapakinggan natin ang kanyang pagmamakaawa na kung pwede ay wag ho siyang ikulong. Ito po yung abogada ni VP Sara Duterte na umattend ho diyan sa hearing sa Kongreso. Ay nagsisinungaling ho. Grabe ang pagsisinungaling. Ito. Abangan po natin dito. Ito yung pagmamakaawa niya, mga kaibigan. Personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee. Nako, yan po mga kaibigan. Yung kanyang humuhihingi siya ng tawad, ay isang uri ho ng pagmamakaawa. Mga kaibigan, ay hindi po katanggap-tanggap ang kanyang pagmamakaawa ito. That contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive yung mga sagot ni Attorney Lopez. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina, yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now. So mga kaibigan na hindi po pumayag, kahit humingi ng tawad at ayaw makulong, diyan po sa Kongreso itong kasabwat ni VP Sara Duterte na isang abogada ay tinuluyan ng ikulong, mga kaibigan. Is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty na. Ulitin po natin doon sa humihingi siya ng tawad. Ito. Dami niyang sinasabi o kasinungalingan para pagtakpan kanyang amo na si Sara Duterte. Ito pa. Another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congress? Ayun po mga kaibigan, nagmakaawa siya na kung po pwede ay huwag siyang i-contempt, humingi siya ng tawad, subalit hindi ho pinagbigyan, tinuluyan po siyang ikulong. Ito po ay isang kasabwat ni VP Sara Duterte dito sa pagkuha maanumalya na pera ho ng taong bayan na napakalaking limpak na pera ho, mga kaibigan. Kaya importanteng malaga ho na lumabas ang katotohanan ho dito. Dahil pera nyo ho ito, pera ng taong bayan naggaling ho sa buwis. Pinaglalaroan po tayo nito eh. Ang Kongreso ay pinaglalaroan, subalit hindi ho ito makakalusot. How come na tayong taong bayan no, na aping-api na ho? Isipin nyo ho, binoto nyo, pinagnakawan pa kayo ng buwis, nang ika nga po milyones, na dapat obligasyon nga natin. Tayo, mamamayan, obligasyon na magbayad ng tamang buwis. But ang problema ho, ang malaking question, dapat naman ho, ay gastusin
sa tamang paraan na kapaki-pakinabang ng tambayan. Nako ho, pasensya na at namamalat ako, ay hindi ho eh. Nagagalit pa pag tinatanong itong si Vice Sara Duterte at ang kanyang mga tauhan ay hawak niya na tinuturuang magsinungaling, mga kaibigan. So yan po ang latest update. Abangan po natin. Ito po ay ikukulong diyan sa Kongreso na kasama si VP Sara Duterte, mga kaibigan, sapagkat bakit po nasabing kasama sa kulungan si VP Sara Duterte diyan sa Kongreso? Dahil nangako siya sa taong bayan na kung ikukulong ang kanyang mga tauhan diyan po sa Kongreso ay dadamayan niya at sasamahan niya po, on the record ho yan, ayon po sa kanyang press conference. Anyway, abangan po natin ito, mga kaibigan. Lalanin po natin itong vice presidente na ito. Ay kailangan na rin po talaga na bigyan ng legal na aksyon para nang sa ganun po, as soon as possible, na managot ho sa dapat niyang panagutan. But anyway, abangan po natin at kabang-abang ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan sa comment section, ninanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Huwag po kong kalimutan pakisupport ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. At ito rin main YouTube channel ko, pakisupport. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.